Aniya na ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Kapin 20 ka mga tindahan sa likod sa usa ka terminal sa Lambayong Sultan Kudarat nasunog. Samtang napulo sab kabalay sa Cagayan de Oro City naugdaw. Duha patay unom samdan sa bangga tali pick-up truck ug bao-bao sa Marilog, Davao City. 15 ka mga pulis sa Police Regional Office 11 nga nagpositibo sa random drug test na katakdang tanggalon sa serbisyo. Pipila ka mga pulis sa Northern Mindanao ug Davao Region nga nakarehistro sa absentee voting nakaboto na sugod karong adlaw. Mga lami ang pagkaon sa Davao Region, gibida ato sa pagsaulog sa buwan ng kalutong Pilipino. Ito ang GMA Regional TV One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Duha ang kumpirmadong patay lakip bata sa bangga sa Marilog, Davao City. Atong sayro ng detalye nini sa live report ni Jandy Esteban. Jandy. Sara, gawas sa mga namatay nga sakay sa bao-bao, anaasab sa unumpa ka mga pasahero ni ini ang sabdan. Samtang nasayran nga accident prone ang lugar. Nining karsada sa Purok 26, Sitio Lanitom, Barangay Suwawan, Barilog District, Davao City, namatay ang 26 anyos nga driver sa bao-bao Domingo sa hapon, April 27. Kini human gibanggaan sa usa ka pick-up truck. Sumala sa investigasyon sa Marilog Police Station, nagbiyahe sa Davao Bukidnon Road ang pick-up truck nga gimaneho sa 76 anyos nga driver padulong Davao. Dihang nawad-an og kontrol ang driver pag-abot sa pakurbada ug pabahada nga bahin sa karsada sa nasampit nga lugar. Ang resulta, nasampok ang pick-up sa atubangang bahin sa bao-bao nga nagbiyahe sa Picas Lane. Na-lost control yun niya pag ang manubelan niya kaya dili na niya babawi pag curb, action curb siyang sakyanan, pag slide sa ligid gina-action niya bawi pero wala na gid siya kabawi. Motong nag-swing siya. Sa kakusog sa impact, patay diha-diha dayon ang driver sa bao-bao. Daling gidala sa balay Tambalanan ang mga pasahero ni ini apan ang 6 anyos nga batang babae namatay pagka alas 9 kagabi. Samtang ang laing unom nga pasahero lakip ang usa pa ka 6 anyos ug 3 anyos parayon pang ginatambalan. Accident prone area yun na usually dira to na itabo tong mga previous nga mga aksidente dira nga area. Even though na ay mga warning signage na ginabutang sa punta mga kusugan dagan, dira gid na mag-loss sila sa manubela. Ang driver sa pickup misurrender o ganaan na sa kustodiya sa kapulisan, kinsa midumili na sa pagpa-interview. Sara, sumala ni Major Basera, desidido mupasaka og kaso ang pamilya sa namatay nga bata batok sa pick-up driver. Mag-atubang ang maong driver og kasong reckless imprudence resulting in multiple homicide, multiple serious physical injury ug damage to property. Sara. Okay, nagang salamat, Jandy Esteban. Ato ng sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao. Makobanato si Cyril Chavez live sa Cagayan de Oro City. Cyril. Salamat, Sara. Nasunog ang kapin 20 ka mga tindahan sa likod nga bahin sa public terminal sa Lambayong Sultan Kudarat. Samtang pipila sab ka kabalayan ang naugdaw sa Cagayan de Oro City. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Gilamoy sa kalayo kini mga tindahan likod sa public terminal sa Barangay Poblasyon Lambayong Sultan Kudarat banda 7:45 sa gabi adlawng Biyernes. Sa kadako sa kalayo, gisaka sa second fire alarm ang status sa kabomberuhan. Nadeklara kining fire out human ang kapin usa ka oras nga firefighting. Hinuon wala na damay ang mga nakaparadang tricycle ug ubang gagmayng sakyanan sa mong terminal. Wala sab na angol sa mong sunog apan ugdaw ang mga panindang grocery ug ubang klase-klaseng paninda sa 24 ka mga gagmayng tindahan. Gibana-bana ang moabot sa kapin na 400,000 pesos ang inisyal nga danyo sa sunog apan posibleng mutaas pa kini tungod na danyo sab ang parter sa cover court sa mong terminal.
Ginasuta pa sa Bureau of Fire Protection ang tinubdan sa sunog. Under investigation pa tayo sir kasi nga magbe-base pa yung mga taong sagot natin sir sa mga ebidensya na makakalap natin. Nasayran nga ang Mong Public Terminal, wala pa ginaparadahan sa mga bus. Sa Cagayan de Oro City, napulo ka mga balay sa Barangay Carmen ang gilamoy sa kalayo Domingo sa gabi. Sa cellphone video nga kuha ni Resenco de la Serna, makita ang pag-ulbo sa dakong kalayo sa Vaventa Boulevard sa Barangay Carmen. Sa dako sa sunog, isa ka kini sa ikatulong nga alarma. Sumala sa BFP, dili pa nila masuta ang hinungdan sa sunog. Apan miabot sa napulo ka mga balay, ang totally damaged ug anaa sa 1 million pesos ang danyos ug 31 ka pamilya ang apektado. Sa karon temporaryong gipahiluna sa West City Central School Covered Court ang mga nasunugan. Kauban si Gary Balantay, Efren Mabak. 1 Mindanao. Gibansay ang mga election volunteers sa Davao City aron mutabang sa pagbantay sa 2025 midterm elections. Ani ang report ni John D. Esteban. Sukad 1998, nagserbisyo na ang 63 anyos nga si Nanay Rosalinda, isip election officer. Mao kini ang iyang panaan sa kaugalingon taman sa Kayapania aron makatampo matud pa sa pagsiguro nga limpyo ug katuuhan ang eleksyon. Bisan pa man nga wala kini bayad, angay matud pa nga mutabang siya sa pagbantay aron mapanalipdan ang boto. Sanglit dinhi nagdepende ang kaugmaon natong mga Pilipino. Kita po sa ubang kabataan nga kinahanglan ta mo protekta sa atong mga boto ug himuon nato siyang sagrado para nga kita mapanag-ignan sa uban. Unya ang ato pong boto makita nato nga napili gyud nato kung kinsa man ang atong gustong pilion. Usa si Nanay Rosalinda sa gibansay sa election watchdog ng Archdiocesan Citizens Engagement Committee, Parish Pastoral for Responsible Voting o ACECOM PPCRV sa Davao City sa pagigalayon sa Ateneo de Davao University Blue Vote Domingo sa buntag, April 27. Sila sab ang mubansay sa mga buot mamahimong election volunteers alang sa 2025 midterm elections karong Mayo 12. Ang na-raise ng mga participants dito, common is yung sa ACM. Ano yung features ng ACM na dapat nilang bantayan as volunteers. Kaya in-emphasize natin na as volunteers, they have to assign or kailangan may magbantay na during the actual pag-open ng mga ACM during election day na to ensure na wala talagang tampering. Nanginahanglan sila og kapin 13,000 volunteers ka magbantay sa eleksyon, labi na sa pagsiguro nga naihap og tarong ang mga boto. Okay, sa mga interesadong maging volunteer for the May 12 elections po, no, we welcome you, we need you, we need assistance po ninyo for this election, especially na hotly contested tayo, medyo mainit yung election natin dito sa Davao. So kailangan natin protektahan ang balota and the whole process to protect the integrity of the whole election. Sa mga interesado, mamahimo lamang nga moduol sa pinakaduol nga parish sa inyong lugar. Kauban si Bebot Kahes sa kamera, John T. Esteban, 1 Mindanao. Local absentee voting ang gisugdan na karong adlaw. Pipila ka mga pulis nga magsilbi sa eleksyon karong Mayo 12 sa Davao Region ug Northern Mindanao ang nakaboto na. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Sa pagsugod sa local absentee voting karong adlaw alang sa 2025 midterm elections, ubay-ubay na ka mga personahe sa Police Regional Office 10 ang nakaboto. Prioridad ang mga pulis nga ipang-deploy sa BARM ug ubang high-risk area sa Northern Mindanao aron magsilbing electoral board ug security forces. Nag-participate sa ato ang local absentee voting for the reason nga dili na gid sila makauli sa ilahang mga respective areas kung asa sila registered voter. Ang uban po niini is layo ang ilahang lugar, layo ang ilang deployment sa lugar kung asa sila rehistro, no. Even our regional director. Dugang pa sa opisyal nga kapin 3,000 ka mga pulis ang nag-apply alang sa local absentee voting. Apan 2,899 lang ang naaprubahan sa COMELEC. Tungod ang uban kanila, deactivated na ang voter registration. Though we are apolitical, we are a non-partisan organization, still ato gihapon ang aduna pud kitay civic responsibility sa pagpili
sa mga angayan o kaning matarong nga mga mahimong leader sa ato ang nasod. Samtang nakaboto na sab ang pipila ka mga pulis sa Davao Region nga magsilbi sa eleksyon 2025. Sumala ni Police Major Catherine De La Rey, tigpamaba sa Police Regional Office 11. Tulo ka adlaw ang gigahin sa COMELEC alang sa pagboto sa mga pulis nga ipahigayon sa nagkadaiya mga city police station o mga police provincial offices. Mulungtad ang absentee voting hangtod Abril 30. Lakip sa mga makaboto niini nga nakaparehistro alang sa absentee voting ang mga sakop sa media, kapulisan ug kasundaluhan ug uban pang mga personahe nga adunay trabaho sa adlaw sa eleksyon. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Dili may balita alang sa mga motorista tungod hugot bakus na sab sanglit laing pagtaas sa presyo sa mga produktong petrolyo ang ipatuman karong semanaha. Sa madaglahing advisories, gipaybalo sa Sea Oil Philippines Corporation ug Shell Pilipinas Corporation ay ilang taas presyo. Ang gasolina ana sa 1 peso ug 35 centavos ang isa ka sa matag litro. Ang diesel musaka og 80 centavos matag litro samtang ang kerosene musaka og 70 centavos matag litro. Ang clean fuel ug petrogas magpatuman sab sa maong taas presyo. Ang pagtaas sa presyo ipatuman sugod alas 6 sa buntag April 29 ugma. Samtang ang clean fuel sa alas 4 sa hapon pa ang taas presyo ugmang adlaw. Ang ubang kumpanya sa petrolyo wala pay anunsyo. Mao na kini ay kaduhang semana sa sagunsong taas presyo. Sumala sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau nga kini epekto sa sanctions sa Estados Unidos sa oil shipping network sa Iran. Nakatakdang tangtangon sa serbisyo ang mga pulis sa Davao Region nga nagpositibo sa random drug test sa Police Regional Office 11. Atong sayro ng detalye sa report ni John D. Esteban. 15 ka pulis sa Davao Region ang nakatakdang matanggal sa serbisyo human nagpositibo sa illegal nga droga ato sa gipahigayong random drug test sa Police Regional Office 11 sukad sa naglabang tuig. Kini ang gikumpirma ni PRO 11 Regional Director Police Brigadier General Leon Victor Rosete nga kabahin sa ilahang internal cleansing o paglimpyo sa ilahang hanay. Dito lang sa ating Davao Region, meron tayong 15 since last year. And they have all undergone the processes and they will be dismissed from the police service. They are now all recommended for the dismissal and yung mga paperwork is now with the investigation and andyan na po sa amin. Nasa table ko na po yung iba at madi-dismiss na po sila. Sumala ni Rosete, ang mga station commanders kansang sakop nagpositibo sa illegal nga droga, dili na makadawat og assignments tungod sa command responsibility. Yung mga commanders ng ating mga nagpa-positive sa illegal drugs ng mga policemen, I require them that they will not be recommended for future assignments anymore for command responsibility. Gipasigarbo ni Rosete nga miubos na ang illegal drugs sa Davao Region. Nagpamatuod daw kini nga ni-improve na ang pagpaningkamot sa pagsumpo sa kriminalidad sa rehiyon. Nakikita natin ng bigayan po dito sa isang bulto, 13,800 pesos ang per gram, which is pinakamahal for the entire nation. So iba na po ang panahon ngayon. So we don't need a president with a different style, but we just need an honest to goodness law enforcement on the ground at mapapababa natin to. Kainumduman, nga niadtong April 2 ning tuiga, una nang giingon ni PDEA 11 Director Edgar Hubay nga masugot ang kampanya batok illegal nga droga sa nakalabang administrasyon itandi sa kasamtangan. Frankly speaking, mas naigpit nun kaysa ngayon. Yung first year pa lang na pag-upo ng previous administration, may dating kagad eh. May takot kagad dun sa mga drug personalities eh. Although, iba naman kasi ngayon, medyo soft siya, pero collaborative kasi kahit yung ibang mga government agencies is nire-require na mag-participate sa
More of a preventive and rehabilitation aspect naman yung focus ngayon. Are you saying it's better last or the previous? Yes. Mas maganda yung nakaraan. Sa tala sa PDEA 11, mas midaghan matud pa ang nadakpan nga drug personalities ug nasakmit nga mga illegal nga droga karon. Sa first quarter ni tuiga, anaa sa sobra 900 drug personalities ang nadakpan. Samtang anaa sa 85 million pesos nga kantidad sa illegal nga droga ang nakumpiska. Hinuon, tungod matud pa kini sa mas gipakusgan nga operasyon, batok illegal nga droga. Kauban, si Bebot Kahes sa kamera, John D. Esteban. 1. Mindanao. Kapin 3.9 million pesos nga smuggled nga sigarilyo ang naharang sa checkpoint sa kapulisan sa Maitom, Sarangani. Anaa sa 100 ka mga karton sa smuggled nga sigarilyo nga gisakay niining forward truck ang nasakmit atol sa checkpoint sa kapulisan sa Riverside Barangay Kalaneg, Maitom, Sarangani adlawng Domingo. Bukantidad kini sa kapin 3.9 million pesos. Matod sa Sarangani Police Provincial Office, nadiskubrihan ang maong kontrabando atol sa gihimong plain view inspection. Nasiplatan sa ilang mga pulis ang parte sa maong truck nga wala natabunan o trapal. Dakpan ang 26 anyos nga lalaking driver nga taga Matanao, Davao del Sur. Lakip na ang kaubanan niini nga 22 anyos nga lalaki nga taga Agdao, Davao City. Kinsa walay igong dokumento nga gipresenta sa ilang kargamento. Posible sila nga magatubang og kasong paglapas sa RA 10643 kon Graphic Health Warning Law, lakip RA 10845 kon Anti-Agricultural Smuggling Act of 2016. Wala pa sila miluwat og pahayag. Gipangguba sa otoridad ang mga armas nga gisurrender kanila sa mga rebelde sa Davao Region. Ano yung report ni John D. Esteban? Requesting also the officers of PRO 11 to proceed at the center of the parade ground to witness the destruction of firearms. Gipangguba ang 31 ka klase-klase sa tag-as nga kalibre sa armas nga gisurrender sa otoridad sa mga kanhi rebelde sa Davao Region, ilawom sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP. Gipahigayon kini sa parade grounds sa Police Regional Office 11 Camp Quintin Maricero, Davao City, Biyernes sa buntag April 25. Gipanghiwa ang mga baril gamit ang metal circular saw aron masiguro nga dili na kini magamit og usab. This progress has been made possible through the strong collaboration with our local government units and partner agencies, further advancing our campaign against the proliferation of loose firearms. Today's demilitarization of firearms symbolizes our commitment to peace and order in the region. Bisan insurgency-free na ang Davao Region, parayon matud pa ang operasyon sa kasundaluhan aron dili na makabalik ang mga rebelde, labi pa nga doon na paghihapoy na monitor nga recruitment ang 8 pundok. Gani, ginagamit pa sa 8 pundok ang social media. Dahil nga nahirapan na sila dito on the ground, yung mismong usual na ginagawa nila physical recruitment dito. So somehow, nawala na yung hawak nila sa mga masa. So ito yung in-exploit nila, yung minamaximize nila yung using the online platform. Meron naman tayong ginawa na kaming measure dyan. Kauban, si Bebot Kahes sa kamera, John D. Esteban. 1. Mindanao. Giila ang GMA Network sa 1IFRA Digital Media Awards Asia 2025 alang sa Panata Contra Fake News Campaign sa GMA Integrated News. GMA Integrated News! Daog og Silver Award sa Best Fact-Checking Project category sa 1IFRA Digital Media Awards Asia 2025 ang Panata Contra Fake News Campaign sa GMA Integrated News. Gihatag ang maong pasidungog sa Kuala Lumpur, Malaysia, isip kabahin sa Digital Media Asia Conference, ang pinakadakong news media industry event kalabo sa digital trends sa Asia Pacific. Kabahin sa Panata Contra Fake News Campaign, mao ang dili lang ayuhon ang sayop kay impormasyon kundi ang pagpasabot sa kung unsa ang misinformation ug disinformation. Paunsa kini mahimo ug ang epekto niini. Lakip kung paunsa kini ma-detect aron dili makapamiktima ilabi na karong eleksyon 2025. Kauban sa kampanya sa GMA Integrated News ang 59 ka grupo gikan sa pinakadakong media ug academic institution sa nasod.
Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Napuno sa kasadya ug energy ang Centennial Fun Run sa National Collegiate Athletic Association o NCAA. Mga estudyante gikan sa nagkalain-laing kolehiyo ang misalmot sa fun run sa Rojas Boulevard sa Maynila nga dunay mga kategoryang 3K, 5K ug 10K. Excited ang uban, ilabi na nga pipila kanila ang first time nga misalmot sa fun run sa NCAA. Gawas sa pagdagan, dungan sab silang nanayaw. Anaasab si Sparkle host ug sportscaster Martin Javier nga first time sab nga nag-host og fun run. Gipasigarbo ang managlahing pagkaon ug produkto sa Davao Region atong sa exhibit alang sa pagsaulog sa buwan ng kalutong Pilipino. Atong sayron ang mga lami ang pagkaon sa report ni John D. Esteban. Nakatilaw na ba mo niini? Ang putumaya, giputos sa langka, gibutangan og sesame seeds, plus tsokolate sa ibabaw. Mao ning gitawag nga putumaya kun langka, ang version sa Davao City sa mango sticky rice sa Thailand. Ang maong dessert gi-feature ang lami ang langka sa usa ka farm sa Kalinan nga mao ang sweet varying nga variety. Ug syempre, ang local favorite nga putumaya. Mas mulami ang kaon kung parisan og sikwate nga tatak Davao Sab. Di ba may putumaya tayo, mangga at saka sikwate. Since wala naman kaming puno ng mangga, what we have is jackfruit. So yun yung ginawa namin. Laban yung lasa ng tamis at medyo acidic ng jackfruit. Kasi this jackfruit, hindi siya yung tamis lang eh. May konti siyang acidity. Tapos, so hindi siya nakakaumay. Tapos yung ating putumaya na maala, tapos yung lasa ng ginger, andun yun. Usa lamang kini sa gipasigarbo sa pagsaulog sa mga pagkaong tatak Pinoy sa pagpaguda sa Department of Tourism Davao Region, subay sa Presidential Proclamation Number 469, Series of 2018, nga nagdeklara sa Abril, isip buwan ng kalutong Filipino. Atol sa maong selebrasyon, gipakita ang maraglahing pagkaon nga garbo sa lain-laing lugar sa Davao Region, sama na labang sa nilutlot sa Davao del Norte, tinulang manok nga niluto sa kawayan, lechon sa Malita, Davao Occidental, puso ug humba sa Davao de Oro, ug uban pang putahe ug kakanin. Gibida sab dinhi ang mga talagsaong prutas sama sa tambis, kaimito ug lumboy. Ang uban niini, mga native ingredients sa mga local recipe, sama sa sampalok ug iba nga lakip sa mga isagol sa paksiw nga muhatag og aslom nga lasa. This event showcases the unique gastronomy of our region, crafted with local, often long forgotten ingredients that are being rediscovered and brought back to life. From the mountains to the coasts, Davao's flavors reflect the heart and soul of its people, resilient, creative, and deeply connected to the land. Gihimugatan sab sa Department of Agriculture Region 11 ang natampo sa mga mag-uuma ug mananagat sa pagpalambo ug pagpalig-on sa food industry. Let's continue to be united to have a sustainable agriculture. Only then we can say na the best pa rin ang pagkain Pinoy. Gawas sa makatagbaw nga lami, ang atong mga pagkaon mao'y importanteng kabahin sa atong kultura ug tradisyon. Ingon man, kabilin sa atong kagikan. Kauban si Bebot Kahes sa kamera, John D. Esteban, 1 Mindanao. Og mao kato ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kini makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamong sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok persa para sa mas dakumisyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.